may tatanong ako sa inyo. Ito lang hindi naman sa likot lang ng pag-iisip ito, no? Kung ito yung nagiging parang atmosphere dyan sa mababang kapulungan, alam naman natin na pinagpipitaganan ng mga miyembro niya, no? Napakataas ng respeto at esteem ng mga nandyan at hindi naman sila disusi ng mga nakaupo, no? Mukha bang hindi na far-fetched yung possible impeachment complaint against the Vice President? Meron ako narinig na gano'n last week Yeah. May narinig akong gano'n. Pero ang problema lang niya magtutulak na impeachment, panahon. Dahil in less than 2 months, filing of candidacy na. So kailangan dyan, parang the flash yan. Yung impeachment yan, kailangan mabilisan. Ikalawa ay medyo hindi gano'n kadali sa Senado. No, hindi gano'n kadali sa Senado. Pero kung ikaw ay in power, no, what are you in power for? Ay pwede kang mangumbinse ng mga ilang senador na bumaliktad na for now ay hindi willing na i-impeach si Vice President. Kaya anything is possible. Pero kailangan nilang bilisan ng husto at kinakailangan nilang mangumbinse ng mga at least 3 senador na hindi pangatawanan or sumang-ayon sa impeachment, i-convict si Vice President. Pero mahalaga din kasi rito dahil palapit na kasi yung midterms Palapit na yung midterms at yung kung hindi nila ma-marginalize o mawawasak si Vice President Sara before the midterms, delikado yung administrasyon after the midterms. Dahil kung mataas pa si Sara sa rating, sa preferential para sa 2028 election, baka yung mga umalis kay Sara ay dahan-dahang bumalik. Kaya hindi ito loss sa administrasyon that they have to do it before the midterms. No? Ibang usapin pa yung elephant in the room na lagi natin sinasabi, yung ICC. Na mukhang, by all indications ay palapit na ng palapit, lalo na dahil sa statement ni Justice Secretary Remulla, dahil sa relyebo ng mga kapulisan sa Davao, mukhang nararamdaman na nila na palapit na ng palapit. Kaya may gagawin ding pang-counter yung mga Duterte. Hindi ako magugulat kung may gagawin silang earth-shaking dahil yung kanilang pulburon video mukhang hindi na shake yung earth. So baka may gagawin pa sila na nitong daparating na mga buwan. Kumaga, kung may gagawin yung mga Marcoses, may gagawin din yung mga Duterte. Makikita natin in the next few months itong napaka-fundamental antagonisms na ito na medyo existential for both camps ay magbubungguan in the next few months before the end of the year. No? Before the end of the year. Impeachment, CC, at yung dati lang sinasabi ng mga Duterte, mutiny, coup, secession. Yung sedition kasi walang sumama So ito yung gagawin nila. Ito yung mga magbubungguang mga bato, no, na papanoorin ng 0.6 at saka 0.9 movement. Si Senator Edu talaga doomsayer, no? Prophet of doom. Si Attorney Barry kasi you serve diyan sa House of Representatives, no. Yung konting para may matutunan yung mga viewers natin. Ano ba yung workings ng impeachment complaint pag sa mababang kapulungan? Paano ba yan? Nade-develop? Una, kailangan yung impeachment complaint i-endorse ng isang member. Madali 'yon, di ba? Madali 'yon. Meron kang super majority. Pangalawa, kailangang pirmahan ng at least 1/3 ng buong House of Representatives membership. Sa kasalukuyan, nasa 100 plus na yata yun. Kasi alam ba sila, 310, mga gano'n. So mga around 103, 104. Again, madali yun kung super majority. Normally, dadaan pa yan sa Committee on Justice, pero kung immediately meron ka ng 100, yung required signatures, yung 1/3 na mga signatures, akit na kagad yan sa Senado through articles of impeachment. In fact, ganyan na nangyari doon sa impeachment ni dating Chief Justice Corona. Hindi na yung nagtagal sa committee. Akit ka agad yun dahil nakuha yung separate signatures. Pero tama si Sen. Ronald. Talagang pagdating sa Senado, ibang usapan. Kasi sa Senate, una, trial. Pag trial, siyempre, nakatilip-televise. Alam mo naman, bawat senador may sariling may sariling moment in the sun. Diba? And yung threshold mas mataas, 2/3. So 16 votes ang kailangan mong makuha to convict. Hindi madali, diba? Under the circumstances. Hindi sa imposible,
pero medyo mas kailangang diinan ng konti para makuha yung botong yun. And gaya na sinabi ni Sen. Ronald, agree 100%, oras ang kalaban. Ilang buwan na lang, filing na eh. Diba? October, filing na. Lahat ng mga taong yan, nakatingin na doon sa susunod na eleksyon. Sa panahon na ito. So baka yung oras ang kapusin. Pero definitely, as outside of the impeachment, yung ICC mukhang on a roll, di ba? Napaka-telling nung sinabi ni Secretary Remulla. Ako, yun na yung naging theory ko before na gagamitin malamang Interpol obligations, di ba? Eksakto, di ba? Sabi niya ngayon, kahit na hindi kami susunod sa ICC, pero yung ICC mag-uutos sa Interpol at yung Interpol ang gagawa ng request, wala kami magagawa. Kasi, di ba? Ginagamit din natin yung sistemang yan eh. Kaya nga natin nahuli si Tebes sa Timor-Leste dahil yung Interpol system alam ka namang tayo, hindi tayo mag-cooperate kung sakali mang yun. Basically sinasabi mo na noon na diba? Huhulihin namin yan kapag nagkaroon ng warrant na dinaan sa Interpol. So ako para hindi magmukhang kinakain nila yung salita nila last year. Exactly, di ba? Hindi namin papapasukin ang ICC. Na hindi kami mag-coordinate with ICC. Ngayon, galing na fall guy ng Interpol. Pero okay na yun. Di ba? Okay na natin yun. Huwag na natin kontrahen, no?